Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre. Ang pinakamalaking gantimpala ay inyong pagtangkilik. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan, hindi po ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita sa bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Humupa na ang mga bisita. Papalapit na ang gabi at lumao na ang hapon. Ang mga tiyuhin ni Liam ay lasing na kaya sunod-sunod na silang pinauwi ng kani-kanilang asawa. Si Mang Lito naman ay hindi na kinaya ang alak. Kitang-kita ni Liam din na wala lang kay Axel ang iniinom nito. Natulog na rin si Mang Lito para makabawi ng lakas. Naiwan si Liam na abalang-abala sa paglilipit. Habang nagbubuhat siya ng mga upuan, bigla siyang nakaramdam na may humawak sa braso niya. Paglingon niya, si Axel pala. Inilapit ni Axel ang labi nito sa tainga niya at bumulong na may tono ng pag-aalala. Hindi ka pa ba nagpapahinga? Bulong ni Axel. Kanina ka pa rito. May bukas pa, di ba? Parang nagpapaalalang asawa ang dating nito. Malambing, maalaga at may pagmamay-ari. Nagulat naman si Liam sa paglapit at pagbulong nito. Nakaramdam siya ng kaunting kilig. Parang nawala bigla ang pagod niya. Sumagot si Liam. Magpapahinga ako maya-maya. Darating pa kasi sina Chloe at Trina pati na rin si Ramil. Magbabanding daw kami. Napaigting naman si Axel nang marinig ang pangalan ni Ramil. Hindi ito kumibo pero halata ang pagbabago sa mukha niya. Maya-maya lumapit ulit ito sa kanya. Ang boses nito ay may labis na pagkamalambing. May tama na ito ng alak pero hindi naman lasing. Kaya pa ang sarili. Ipagtimpla mo nga ako ng kape, bulong nito sa kanyang tainga. Nagtimpla naman si Liam at pagkatapos makainom ng kape ay dumiretso na si Axel sa silid nito para magpahinga. Hindi na ito lumabas sa silid kahit nung dumating ang tatlong kaibigan ni Liam. Dumating na si Chloe, Trina at Ramil dala ang masiglang enerhiya. Agad silang nagtungo sa likod bahay kung saan mas presko. Grabe Liam! Ang daming handa, salamat sa pa-buffet, sigaw ni Chloe habang nilalantakan ang natirang leche flan na nakahanda sa lamesa. Oo nga, pero saan yung sir mo? Bakit ang tahimik? Tanong ni Trina. Nasa loob, nagpapahinga, napagod sa inuman. Simpleng sagot niya habang nagtatabi lamang ng mga silya sa gilid upang magkaroon ng mas malaking espasyo. Agad namang lumapit si Ramil kay Liam. Sinasamantala niya ang pagkakataon na si Axel ay nasa loob at wala sa kanilang tabi. Hayaan mo na yan, banayad na sabi ni Ramil at kinuha ang silyang hawak ni Liam. Dito ka na lang upo sa tabi ko. Miss na miss ko na ang mga kwentuhan natin. Panay ang pagpapakyut ni Ramil. Laging nasa tabi niya at sinusigurado na siya ang pinagtutuunan ng pansin. Tila ninanamnam niya ang pagkakataon na siya lamang ang nagpapakita ng atensyon kay Liam nang walang kaagaw. Nagsimulang magkwentuhan ng apat tungkol sa mga kamustahan at alaala noong high school. Buti na lang at nakita mo ulit si Ramil, Liam, sabi ni Chloe. Ikaw Ramil, ang daming nangyari no? Balik Saudi ka na ba? Hindi pa, ngiti ni Ramil. Kailangan ko munang makabawi sa 3 linggo ko rito. Siyempre, si Liam ang una kong hahabulin bago ang lahat. Subtle na sagot ni Ramil habang hinahaplos ang likod ng kamay ni Liam. Ay, sigaw ni Trina at Chloe. Namula si Liam at hinampas niya si Ramil. Baliw, tama na nga, magkwentuhan na lang tayo ng iba. Nagsimula na ring mag-inuman ang apat. Mayroon silang tag-iisang bote ng matamis at may kulay na inumin. Ang inuming paborito sa probinsya na parang soft drinks lang ang lasa ngunit nakakalasing. Kukuha lang sila ulit kapag naubos na.
Kahit hindi sanay si Liam, uminom pa rin siya. Bihira lang silang magsama-sama ng kanyang mga kaibigan kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Habang umiinom sila at lumalabas ang tama ng alak, nagtuloy ang kwentuhan sa mga alaala ng high school. Alam nyo, sa totoo lang, ang pinaka nakakatawa sa atin dati, si Liam, tawa ni Chloe habang hawak ang tiyan. Naalala nyo ba freshman year JS prom? Yung nag-slow down siya sa pader dahil wala siyang partner pero ayaw niyang magmukhang kawawa kaya niyakap niya ang pader habang nakapikit. Hoy Chloe, hindi totoo yan, reklamo ni Liam na umiwas ng tingin. Totoo yan, sigaw ni Trina. Wala siyang partner kaya niyakap niya ang pader. Akala niya siguro yun ang pinaka nakakaawang paraan para mag-emo. Pero ang pinakabenta, yung crush niya sa 4th year na si Kuya Joji. Si Kuya Joji? Tawa ni Ramil habang inakbayan si Liam. Naalala ko yun, halos maging stalker si Liam. Alam niya kung anong oras papunta ng comfort room. Ano bang pinangalan mo sa kanya sa phone book mo noon? Hindi nakapagpigil si Liam at tumawa na lang siya sa kahihiyan. Huwag na, nakakahiya. Hindi, sabihin mo, tawa ni Trina at inilapit pa ang mukha kay Liam. Ang pangalan niya, sabi ni Liam na tumatawa na rin, my future husband. Naghiyawan sa tawa sina Chloe at Trina. Si Ramil naman ay halos mabulunan sa iniinom nito. Niyakap niya si Liam at tawang-tawa. Teka Trina, hindi ba si Ramil talaga ang ultimate crush ni Liam noong high school? Biglang tanong ni Chloe habang nakatingin kay Liam na natatawa. Paano mo siya naging crush? Bago pa makasagot si Liam, inunahan na siya ni Ramil. Ipinatong ni Ramil ang braso niya sa balikat ni Liam na tila nagmamayari. Simple lang yan Chloe, nakangiting sabi ni Ramil. Alam mo na, hot kasi ako, yun lang. Pero seryoso, nahulog siya sa akin noong field trip. Iyak siya ng iyak kasi nawala ang pambili niya ng souvenir. Tapos binigyan ko siya ng tigsa 10 barya. Sabi niya, ako na daw ang hero niyang pogi. Lalong naghiyawan ang mga magkaibigan. Si Liam naman ay namumula sa hiya. Hinampas niya si Ramil. Baliw, ang dami mong alam, magkwento na lang kaya ng iba. Mali naman kasi yun eh. Sigaw ni Liam na hindi na mapigilan ang tawa. Masayang nagtawanan ang magkakaibigan. Halatang may tama na sila ng alak lalo na sina Chloe at Trina na hindi na halos magkaintindihan sa pagtawa. Kahit si Liam ay nakadama na rin ng gaan sa pakiramdam. Bigla namang tumunog ang cellphone ni Ramil. Sinagot niya ito at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya mula sa katuwaan na palitan ito ng matinding pag-aalala. Ano? Paano nangyari yan? Sige, pupunta na ako dyan. Nagmamadaling sabi ni Ramil bago ibaba ang tawag. May emergency, nag-aalalang pahayag ni Ramil sa grupo. Kailangan kong umalis, kailangan dalhin sa vet ang aso namin. Yun ang pinakamamahal namin na si Bantay. Halatang hindi mapakali si Ramil. Nagmamadali siyang maglipit ng kanyang mga gamit. Sige na, umalis ka na, mag-ingat ka sa daan, sabi ni Liam na may tono ng pag-aalala. Alam ni Liam na nagmamotor si Ramil papunta sa kanila. Tumango si Ramil, niyakap niya sina Chloe at Trina. Nang makarating kay Liam, hinawakan niya ang pisngi ni Liam. Huwag mo kong aalahanin na, mag-enjoy lang kayo, malambing na sabi ni Ramil. Baka hindi na ako makabalik mamaya pero babawi ako bukas, ingat kayo dyan. Mabilis nang umalis si Ramil. Naiwan ang tatlo na medyo naapektuhan ng biglang pag-alis ng kaibigan, ngunit nagpatuloy pa rin ang kanilang bonding. Kahit wala si Ramil, sinigurado ni na Chloe at Trina na tuloy pa rin ang kasiyahan. Si Liam ay halatang tinatamaan na ng alak. Ang dating masiyahin ay mas lalo pang naging palabiro at hindi na nagpapigil sa kanyang mga sinasabi. Alam nyo, biglang sabi ni Trina na may nakakalokong ngiti. May sayawan sa basketball gym ngayon. Syempre, fiesta. Tara, punta tayo. Nagkatinginan sina Chloe at Liam. Ano Liam, tara na, minsan lang tayo magkakasama, yaya ni Chloe. Kahit medyo hilo na, agad nang sumang-ayon si Liam. Sige, tara, sayaw tayo. Agad silang nagpaalam kay Aling Celia na abala sa pagliligpit sa kusina. Hindi na sila nagpaalam kay Mang Lito dahil mahimbing na itong natutulog. Habang naglalakad palabas, nais sana ni Liam na yayain si Axel. Ngunit naisip niya na kailangan na magpahinga ni Axel dahil maraming nainom ito kanina. Minabuti niyang huwag na lang itong gisingin. Naglakad ang tatlo patungo sa gym. Ang tawa at kwentuhan nila ay hindi pa rin napuputol. Nang makarating sa gym, masigla ang sayawan at napuno ng tugtog. Nag-inuman pa rin sila roon. Sa oras na iyon, lasing na si Liam.
Hindi pa naman talaga sanay malasing ito kaya mabilis siyang tinatamaan ng iniinom, ngunit sa kabila ng pagkahilo, todo pa rin ang kanyang pag-e-enjoy. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimula ang sigawan at tulakan sa isang sulok ng gym. May mga lalaking nag-aaway at mabilis na kumalat ang bulong-bulungan, may nagdala raw ng panaksak. Agad na nagpanik ang lahat, nagtakbuhan ang mga tao palabas. Dahil sa biglang gulo, nagkahiwalay sina Liam, Chloe at Trina. Sinubukan ni Liam na hanapin ang kanyang mga kaibigan, ngunit siya ay nababanggaan at natutulak ng mga nagmamadaling umalis. Sa sobrang tama ng alak, hindi na makapag-focus si Liam. Ang tunog ng mga yabag at sigaw ay nagiging halo-halong ingay sa kanyang pandinig at ang paningin niya ay umiikot. Nahihirapan siyang panatilihin ang balanse at direksyon sa gitna ng gulo. Sa gitna ng naghahabulan at nagtutulak ang mga tao, habang halos mawala ng ulirat si Liam dahil sa alak at gulo, biglang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang yakap ay mahigpit, protective at pamilyar. Agad siyang napalibutan ng matinding init ng katawan ng lalaking iyon. Sa tuwing may bumabangga sa kanilang dalawa, ang lalaking nakayakap sa kanya ang siyang sumasalo at nasasaktan. Si Liam ay nanatiling ligtas sa bisig nito. Ang lalaking iyon ay si Axel. Hindi alam ni na Liam, Chloe, Trina na sumunod pala si Axel sa kanila. Hindi ito nakisayaw at tahimik lang itong nagmamasid mula sa malayo kanina pa. Gusto lang ni Axel na bantayan si Liam nang hindi ito napapansin. Hindi niya sila pinakialaman dahil nais niyang lubusan silang mag-enjoy, lalo na si Liam. Ngunit hindi niya inaasahan na hahantong ang ganitong gulo sa gabing iyon. Sa sandaling iyon, si Axel lang ang nanatiling matino sa gitna ng commotion. Mahigpit niyang inilayo si Liam sa sentro ng kaguluhan habang sinisigurado na walang makakasakit sa kanya. Sa wakas, nailabas na ni Axel si Liam. Agad silang nakita ni na Chloe at Trina na tumatakbo papalapit. Halatang sobrang nag-aalala dahil akala nila may nangyari ng masama kay Liam. Ay Diyos ko, Liam, okay ka lang ba? Sabay-sabay na tanong ng dalawa habang sinusuri ang kaibigan. Nakahinga naman sila ng maluwag nang makitang ligtas si Liam. Agad silang nagpasalamat kay Axel. Si Liam naman na tinatamaan na ng alak ay nakangiti lang na parang baliw. Kumikislap ang kanyang mga mata. Wala yan, okay lang ako. Alam nyo ba, sabi ni Liam habang nakaturo kay Axel. Napanaginipan ko si Axel. Siya ang nagligtas sa akin. My knight in shining armor. Nagkatinginan sina Chloe at Trina kay Axel na ngayon ay tahimik lang. Pero bago pa man makasagot si Axel o ang dalawa, biglang nag-pass out si Liam sa kalasingan. Buti na lang at maagap si Axel at nasalo niya ang bumabagsak na katawan ni Liam. Maingat niyang binuhat ang lasing na si Liam. Dala ni Axel ang kanyang sasakyan nang sumunod siya sa sayawan. Maingat niyang inilagay si Liam sa passenger seat na katabi ng driver's seat. Bumaling siya kina Chloe at Trina. Ang tono ng boses ni Axel ay bossy na at punong-puno ng otoridad na tila mga empleyado ang kausap niya. Sumakay na kayo, malamig na utos ni Axel. Ihahatid ko na kayo sa bahay ninyo bago kami umuwi. Tumango naman ang dalawa. Parang natatakot ang dalawa sa tono ng boses ni Axel. Mahigpit, walang emosyon at mabilis mag-utos. Hindi lang nila alam na deep inside alalang-alala na si Axel kay Liam. Naihatid na ni Axel sina Chloe at Trina sa kani-kanilang bahay. Walang imikan, tanging ang pag-aalala lang bumalot sa kanilang pag-uwi. Nang makarating sila sa bahay, agad silang sinalubong ni Aling Celia na nag-aalala. Maingat na inilapag ni na Axel at Aling Celia si Liam sa kanyang banig. Agad namang inisikaso ni Aling Celia ang anak. Kumuha siya ng malinis na bimpo at pinunasan ng pawis at kalat ng muka at ng leeg ni Liam. Si Axel naman ay nasa tabi lang, tahimik na tumutulong kay Aling Celia. Nang mabihisa na si Liam ng malinis na damit, umalis na sa silid si Aling Celia. Nagpasalamat pa ito kay Axel bago lumabas. Pagkaalis ni Aling Celia, agad na tumabi si Axel kay Liam. Hindi niya napigilan ang pag-aalala. Biglang nagsalita si Liam na halatang hindi alam ang sinasabi dahil sa matinding kalasingan. Pwede ba? Huwag kang paasa, bulong ni Liam. Ang tinig ay baluktot at puno ng emosyon. Huwag mong hayaan na mahulog ako sa iyo. Langit ka, lupa ako.
Gumagawa pa ng aksyon si Liam na parang batang nagdadrama, inihampas ang kanyang kamay sa dibdib nito kasabay ng mga salitang lumalabas sa kanya. Hindi na lang kumibo si Axel. Sa halip, niyakap niya si Liam at maingat na ipinahiga ang ulo nito sa kanyang dibdib na parang mag-asawa sila. Doon, sa init ng bisig ni Axel, tuluyan nang nakatulog si Liam. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Liam. Masakit ang kanyang ulo at nanunuyo ang lalamunan dahil sa kalasingan. Sa kanyang pagising, napansin niya na wala na sa tabi si Axel. Sinusubukan niyang alalahanin ang nangyari kagabi, ngunit tanging mga bahagi lang sa gulo ng sayawan at matinding paghahilo ang naalala niya. Walang-wala sa kanyang isip ang mga detalye kung paano siya nakauwi o ano ang sinabi niya kay Axel. Bumangon si Liam at lumabas sa silid. Agad niyang nakita ang kanyang nanay na si Aling Celia na nagliligpit sa sala. "Nay," tawag ni Liam na medyo paos. "Si Axel po." Tumingin si Aling Celia kay Liam at ngumiti. "Ay, umalis na anak, kani-kanina lang," sagot ni Aling Celia. "May emergency meeting daw siya sa Maynila, nagpaalam siya sa akin." "Bakit hindi niyo po ako ginising?" tanong ni Liam na may halong lungkot ang boses. "Hindi na kita ginising anak," paliwanag ni Aling Celia habang hinahaplos ang braso ni Liam. "Sabi niya hayaan daw kitang magpahinga ng maayos, alam niyang napagod ka ng sobra sa piyesta at napasarap ang inuman ninyo." Dahil wala siyang maalala, tinanong niya ang kanyang ina. "Nay, ano po bang nangyari sa akin kagabi? Bakit po ako nakatulog na lang dito?" tanong ni Liam na nagtataka. Tiningnan siya ni Aling Celia na may pag-aalala. "Hay anak, hinatid ka rito ni Axel. May gulo sa sayawan sa gym, mabuti na lang nandoon yung tao." Lalong nagtaka si Liam. Sumunod po siya? Pero bakit? "Hindi ko alam anak kung bakit siya sumunod. Basta ang alam ko, lasing na lasing ka. Talagang wala ka ng halos malay nang dalhin ka rito ni Axel. Siya pa ang tumulong sa akin na bihisan ka." Namula si Liam sa hiya nang marinig niya ang huling bahagi. "Teka lang nay," putol ni Liam habang nililibot ang tingin sa paligid. "Bakit po ang tahimik? Asan po ang tatay at ang kambal?" Ngumiti si Aling Celia. "Ay, gustong magpasyal ng kambal kaya ayun sinamahan ng ama mo sa plaza. Mamaya pang uwi nun." "Hindi man lang ako hinintay," bulong ni Liam pero narinig pa rin ng nanay niya. "Lasing ka kasi. Pag ginising ka, siguradong sasakit ang ulo mo lalo. Alam ko, minsan lang kayong magkita ng mga kaibigan mo," patuloy ni Aling Celia ngunit naging seryoso ang kanyang tono. "Pero anak, tandaan mo huwag ka masyadong magiinom. Alam mo namang hindi ka sanay. Kung wala si Axel, hindi ko alam kung sino tutulong sa akin. Ang tatay mo lasing din kagabi. Mag-ingat ka lagi ha." Napatango si Liam. Napuno ng hiya at pasasalamat ang kanyang dibdib lalo nang malaman niyang si Axel ang nagligtas sa kanya. Sa sandaling iyon, habang inaalala ni Liam ang kanyang pagkalasing at ang biglang pag-alis ni Axel, may bumabagabag sa kanya. Kahit pa naging malapit na sila at hindi na parang mag-amo ang kanilang turingan sa mga nakalipas na araw, wala pa siyang personal na contact ni Axel. Wala siyang numero nito. Hindi niya ito matawagan para magpasalamat man lang sa pagliligtas o kumustahin ito sa biyahe. Naalala niya na hindi siya mahilig sa social media at si Axel na napakaseryosong tao ay tiyak na mas lalong pribado at hindi gumagamit ng mga pampublikong plataforma. Dahil dito, wala siyang magawa upang makipag-ugnayan sa kanyang amo habang siya ay naiwan sa probinsya. Kailangan niyang hintayin ang pagbabalik niya sa Maynila at ang kanilang muling pagkikita. Pagkatapos ng mahabang kwentuhan nila ni Aling Celia, inihanda ni Liam ang kanyang tanghalian. Abala siya sa kusina na tila sinasamantala ang tahimik na sandali. Si Aling Celia ay tapos nang kumain. Nagtanghalian na siya habang tulog si Liam, kaya naman si Liam na lang ang nag-iisang kumain. Samantala, ang kambal at si Mang Lito ay nasa plaza pa at doon na sila kakain bago umuwi. Dahil pagkatapos lang ng piyesta kahapon, mas maingay at mas masigla pa rin ang paligid ng plaza ngayon, kaya naman ang bahay ay nanatiling tahimik at payapa. Tahimik na kumakain si Liam. Habang ngumunguya, nagbalik sa kanyang isip ang mga sinabi ni Aling Celia, ang gulo sa sayawan at kung paanong si Axel ang naging tagapagligtas niya. Muli niyang naramdaman ang hiya dahil sa kalasingan, kasabay ng pasasalamat.